Patuloy na lumalabas ang mga isyung talagang dapat ay ipaliwanag at dapat panagutin ang mga taong posible na mayroong pagkukulang at pagkakamali at paglabag sa ating mga batas. Okay? Di ko rin inaasahan na ganito. Kasi kung yung magugunita nung nakarang administrasyon under President Duterte, para bang napakalaki ng pag-asa at napakataas ng expectation ng taong bayan sa pagbabago. Dahil nakuha ni Digong ang kilitin ng taong bayan. Mag-PI lang siya, nagtatawanan pa. Kaliwat kanan ng kanyang pini-PI, Santo Papa, Amerika, at malaking mga bansa at kung sino-sino. Halos lahat ng Pilipino, kanyang na-PI na. Nagtatawanan pa yung mga tao. Pati yung minsan ay parang may below the belt na may pagkabastos ng dating na mga speech, tawanan pa rin mga tao. Kasi nga, yun ang sinasabi kong nakuha ni Digong ang kilitin ng taong bayan ng panahon ng before at saka yung 6 before election ng 2016, kaya siya naging Pangulo at sa kabuuan ng 6 na taon. Pero ngayon na wala na siya sa kapangyarihan, lumabas na ho yung maraming nakapagtataka at mga issue. Nasa kabila pala ng kanyang mga pagpapatawa, pag-PI, at panlalait kung kani-kanino, ay meron palang mga di umani nangyayari at ngayon naglabas ang dapat ay imbestigahan. Pati sa korupsyon, sa COVID-19, naglabasan na sa Kongreso. Human rights violation, campaign sa illegal drugs, na napakaraming buhay nang nawala. Pero ang drugs naman hindi nawala, buhay daw ang nawala. Sabi nga ng mga naging biktima na humarap sa public hearing ng Committee on Human Rights. Hindi nawala ang drugs, ang nawala ay mga buhay. Di ba? At ang nakapagtataga yung korupsyon, kasi di ba ang identity ni Duterte ay laban sa korupsyon. Pero nung nakaraang gobyerno ngayon, ay lumalabas na may mga korupsyon pala na pinagdududahan. Yung pala dahilan kung bakit siya galit na galit sa mga senador na grupo ni na Gordon, Drilon at iba pa na nag-iimbestiga sa alleged korupsyon. Di ba? Hindi nga pinapunta ni Digong Duterte yung kanyang mga cabinet secretary sa Blue Ribbon Committee. Eh ngayon, wala na silang kapangyarihan, wala na sa gobyerno. Ito at naglabasan na yung mga alleged corruption. At pati itong Pogo po, hindi biro ito. Kasi parang hindi lang bilyon, mukhang trillion business ito. Dahil mas marami yung illegal na operasyon ng Pogo kaysa legal. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, retired Undersecretary at retired General Cruz, na napakalaking pera at marami mga building ang naitayo at may mga dating government official na matataas ang posible rahong nagbigay ng proteksyon at may kinalaman dito sa initial investigasyon. Katulad nga na sinasabi ni Mr. Chairman and CEO Alejandro Tenco ng PAGCOR, ilalabas niya sa tamang oras at panahon ang mga pangalang naglabi, mataas na opisyalis, high-ranking official ng gobyerno noon ang naglabi at nasa likod ng Pogo. Kita nyo? At ngayon, lumalabas pati yung Mayor Alice Goo na pinaka-controversial ng Banban Tarlac ay malapit din kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang mga picture ang pagpapatunay, napupunta pa pala ng Davao. Pati ngayon si Paildon na dating Commissioner ng Customs na malapit din kay Duterte, nababanggit na rin. At kung sino-sino pa. So, yung expectation at paniniwala ng taong bayang anti-corruption, laban sa corruption si Duterte at ang kanyang administration, parang nakakaduda kung talagang anti-corruption sila. Kasi ngayon, naputukan yung mga balita na may related sa mga illegal activities. Di ba? Noong araw kasi, noong panahon nila, wala makapagtanong, wala makapag-imbestiga. Naging bulag at bingi ang Senado at Kongreso noon. Ang Blue Ribbon Committee lang ang maingay na panahon ni Gordon. Pero anong inabot ni Gordon? Puro panlalait, puro pagmura. Ang inabot ni Gordon laban mula kay Duterte ng mga panahon yon. Ang Senado, ang Kongreso, na noon ang speaker ay si Velasco at saka si Alan Peter Cayetano, nag-agawan pa, nagkudita pa dyan. Wala naman silang ginawang investigasyon. In aid of legislation para imbestigahan yung mga alleged corruption, overprice sa COVID issue, COVID-19, at saka yung tungkol ho sa yung mabigat na human rights violation sa war on drugs. Wala silang ginawa. Ngayon, under President Marcos,
walang pumigil, rule of law ang pinairal, naglabasan ho itong mga balitang ito. Dahil hindi naman pwedeng pigilan ng Malacanang ang Kongreso at Senado sa in-aid of legislation dahil trabaho yan. Alam yan ni Pangulong Marcos kasi siya ay dating congressman ng Ilocos at dati rin senador bago naging Pangulo. O di ba? So hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos. Trabaho at obligasyon ng Kongreso at Senado itong investigasyon na lumalabas ngayon. At dahil dyan, sa akin pong analysis at opinion, kaya naman po nag-iingay yung mga Duterte. Kasama na yung kanilang mga vlogger. Para sirain at kumbisihin ng taong bayan na magalit sa kasalukuyang gobyerno. Anong gustong palabasin? Nagtatanong lang po ako, gusto ba nilang pagtakpan itong mga isyong iniimbestigahan ng Kongreso at ng Senado tungkol sa mga ginawa ng nakaraang gobyerno? Kaya itong mga DDS follower supporters ngayon ay nag-iingay sila para galitin ang tao at magalit sa ating Pangulong Marcos. Now, again, inuulit ko, wala namang kinalaman ang Pangulong Marcos sa mga nangyari niya. At yung nangyayari investigasyon. Dahil yan ay respeto between executive department at mga legislator, pati na ang judicial body sa mga kasong ipinapil na kaso laban ho doon sa, halimbawa kay Kibuloy, kay Bantag, at kay Tebes. Walang kinalaman ng Malacanang dyan. Trabaho yan ng law enforcement agency at ng judicial body, nasa judicial na po, nasa korte na yung mga kaso. Yun eh. Kaya kung yung mapapansin, kaya ako ito pinapaliwanag, siguro hindi lang ako nakakapansin, kahit kayo mga nanonood, mas matalino kayo, mas agresibo ang ating mga followers at mga Pilipino dito sa abroad, nakita nyo ang ingay ng mga nag-iingay kahit kakaunti sila. Pinipilit nilang palakihin ng kailang grupo ng mga DDS para siraan ng siraan itong Speaker of the House at saka yung ating Pangulo. Hindi nila binabanggit at sinasabi sa kanilang mga pagtalakay na trabaho ng Senado at Kongreso ang kanilang investigasyon. Pinipilit na masama daw itong administrasyong ito. Di ba? Wala raw ginagawa itong administrasyong ito. Nagpapahirap daw sa bayan. So, kabaligtaran ng lahat. So, again, tatanungin ko, gusto ba nilang pagtakpan yung mga di umano'y paglabag sa batas ng Duterte administration, kaya ganyan ang mga tinatalakay at sinasabi ng mga pro-Duterte sa ngayon. O, di ba? Alam niyo yan, kayo mga nanonood, nakikinig, inuulit ko, kayo ang mas matalino kaysa akin. Mas matalino kayo kaysa iba. Tandaan nyo, basta tama yung mga comment, tama yung paniniwala, base sa mga nangyari at nangyayari, yun po yun. Kaya asahan na natin, dahil nga ho nabubuko ang nangyari sa nakaraang gobyerno, kaya nag-iingay. Kaya gusto nilang palitan ng kasalukuyang gobyerno. Kaya gusto nilang sirain at galitin ang taong bayan para magalit sa ating gobyerno kasi nga nagkakabuko na. Iyan ang aking opinion at interpretation sa galaw ng politika at galawan sa ating bansa after 2 years sa unang 2 taon ng ating gobyerno. At gagawin nila ito, magpapatuloy ito kasi ang gusto nila ay talagang hawakan ang gobyerno, tanggalin si Pangulong Marcos. Ang sama ng agenda, hindi ba? Makakadagdag ba sa pagkainan ng Pilipino pag nagpalit ng gobyerno? No! Big no!